Good afternoon. Nais ko lang may ipapagayawakan. Buksan ko ang mata ninyo sa mga fake news na ginagawa. Pati Rappler ba naman sumasama sa paggawa ng fake news? Ito pa yung fake news na ginagawa nila. Gusto na palabasin na gumagawa ang mga Duterte camp, mga DDS camp ng mga fake news. Kapapalabasin kunwari na nag-import sa Brunei, nag-import kung saan, tapos mga Duterte daw may gawa. Sino ba naman ang gagawa ng ganon? Kung wala ka sa tamang utak, gagawa ka ng fake news. Hindi po gumagawa ng ganon mga Duterte. Ang gumagawa ng ganon yung mga anti-Duterte at pinapalabas nila naggawa ng mga DDS. Ang baba kasi ng tingin nila sa mga DDS. Nagdi-discriminate kayo sa mga taga-Duterte. Feeling nyo mga bagagaling kayo? Kayo ang nagtumutulong sa kawatan ni si BBM tapos sabihin niyo magaling kayo? Anong klase kayo ng mga tao kayo? Ito po, ipakita ko ang mga yung inaakusa ng Rappler na Duterte didi sa may gawa. Pero wala namang ebidensyang pinakita ang Rappler na gawa ng DDS. Ginagawa lang nila, inaanunsyo lang nila. Wala silang ebidensya. So kayo ang fake news, Rappler. Nagpipedal kayo ng lies. That is a reckless disregard of the truth or falsity of the imputation. That is libel. Oh, ito, pakita ko sa inyo yung ginagawa ng Rappler. Mahilig sila mag-imbento na tingin lang sa mga taga Duterte na mga supporters, mga bobo. O yan Kaya, wala pa. Akala ko na salang ko na. Dali, isasalang ko na. O, ito, isasalang na natin. Okay, 1, 2, 3, smile. Dito naman tayo. Posing lang, posing. Kasama naman natin si tatay para one big happy family. Ito na ba yung world? Ayan Yan, taga-Rappler. Pinapalabas nila na gawa daw ng gawa ng mga Duterte, mga DDS yan. Ano ba kayo mga Rappler? Wala mga, napaka negligent kayo at saka napaka assuming kayo na ang lahat na lang gawa ng ganon kay mga gawa ng Duterte. Pinapalabas yung magbobo. Asan ang ebidensya ninyo? Sige nga, asan ang ebidensya ninyo? Sino tong babaeng ito? Sino? Hindi ko nakikita pangalan nito. Sige lang. Tour na ni-request ni Paulo Duterte noong December 2025. Lang, parang halata namang peke yung mga picture na yan, no? Sino gumawa niyan? Gumagawa niyan mga anti-Duterte. Ginagawa nyo, tapos palabasin nyo, i-claim ninyo na pa-viral ninyo, ang technique ninyo, taktika ninyo ay ipalabasin ninyo na galing sa Duterte yan. Mahilig kayo talaga gumawa ng peke. Pero actually, nabudol pa rin ang mga tao sa ganitong mga kasinungalingan tungkol sa Middle East na nag-viral sa nakaraang buwan. Ngayon, sino kayo gumawa nun? Shaido? Shaido, sino gumawa nun? Researcher ka pala researcher writer for Rappler. And ito ang 5 pinaka-common na false claims tungkol sa Middle East conflict at ang mga epekto nito sa Pilipinas. Eto na, paparating na naman ang mga nakikisawsaw. Kahit sa Ngayon, sino kayo may gawa niyan? Ginigiba nyo lang Duterte Pareha lang, wala kayong pinag-iba sa kay Christian Isguera, kay Insurrecto. Kay Colig Suliman. Wala kayong pinag-iba doon. Kay Ronald Llamas. Wala ba kayong ebidensya na si Duterte may gawa noon? Gumagawa-gawa kayo noon para palabasin niyo mga bobo ang mga DDS. So, ganun ang mga style ninyo. Bulok talaga kayo. Mahilig kayo. Marami pa naman naniniwala sa inyo. pera. Itong pamilyang Duterte talaga? Yan. Pamilyang Duterte. Duterte ba may gawa niyan? Kabuba sa'yo. Anong ebidensya mo?
Ayaw maagawan ng spotlight. Nagpe-PR na naman ang fake news peddlers para sa mga Duterte. O nga, ha? Sino ba fake news peddlers yan? Di kayo rin na mga anti-Duterte, gusto lang gibain si Duterte. Grabe sa inyo. Mahilig kayo gumawa ng isyo, manggigiba lang kayo. Ayan ang tawag po na propaganda na taktika. Mga propagandista talaga kayo. Hindi nga nyo dinitira siya na si BBM. Kita mo, kami mga umatake kami, mga pruweba kami. Kayo, gumagawa kayo. Kanino ba galing yan? Sino ba gumawa niyan? Na-verify mo ba? Shaido? Researcher ka pa naman, tapos napaka-reckless mo. Gamit ang world issues na wala namang relate sa pamilya nila. O ngayon, sino gumawa niyan? Duterte ba may gawa niyan? Sige nga, anong pruweba mo, Miss Shaido? Si Davao City Mayor Baste Duterte naman ang pambato nila ngayon. Nakikipag-meeting daw siya. Ano naman? Gumagawa ka naman ng kwento. Kaasar talaga kayo. Anong pruweba mo? Ikaw, Ronald Llamas, anong pruweba mo? Na mga Duterte may gawa niyan, na mga DDS may gawa niyan. Christian Esguerra, anong pruweba niyo Duterte may gawa niyan? Sa world leaders para tulungan ang OFW sa Middle East. Nag-imbento ka na naman, Shaido. Wala kang ebidensya na Duterte gumawa niyan kung sino-sino lang nag-post niyan. Kamyo rin ang tatay niyang si Digong para magpadala raw ng langis galing sa Brunei. At kung hindi Saan ka naman nag-imbento? Nakakulong yung tao, magpapadala ng langis. Nanluloko ka pa ng Pilipino eh. mo pa nahahalata, peke yun lahat. Hindi rin hinayaan Sino nga may gawa ng piki na yan? Yan ang tanong ko. Hindi mo ba na-research kung sino may gawa ng piki na yan? ng trolls ang ibang public officials, lalo na yung mga kumukontra sa mga Duterte. Hindi magsasampa ng kaso sa ICC si Senator Kayo rin may gawa niyan! Mga puking ina nyo. Ontiveros laban kay US President Donald Trump and Israel Isa lang po, Miss Shaido, wala po kayong ebidensya na mga DDS ang gumawa niyan. Ganun lang po kasimple niyan. dahil sa Middle East conflict. At hindi naman kinontra ni Naga City Mayor Leni Robredo ang statement ni Vice President Sara Duterte about how easy it would supposedly be to repatriate OFWs in the Middle East. Nananakot din ang fake news peddlers gamit ang false claims tungkol sa mismong gera sa Middle Pero ang East. problema sa Sinasabi iyo, nilang ang ang Pilipinas problema na ang sa inyo, kinukonek nyo sa Duterte, si Duterte may gawa niyan. Kaya hindi magunad ang Pilipinas eh. Mahilig kayo mandaya eh. susunod na target ng missiles ng Iran dahil close daw tayo sa US. Mga kwentong barbero, kung sino gumagawa niyan. Mga punyeta kayo. Pero pag-isipan mo muna, kaano ba kalayo ang Pilipinas sa Iran? To be exact, 7,500 kilometers ang pagitan natin. Yung longest ranging missile Ang dami ng budget nyo galing sa mga troll farm ninyo ha. Kumukuha pa kayo ng budget sa PCO. Pera ng Pilipinas, pinambabayad nyo sa mga troll farms na ganito. Gumawa ng mga fake news at ipasangil o ibentang sa mga Duterte, mga DDS. ng Iran ay umaabot lang ng 2,000 or 3,000 kilometers. Hindi naman ito call and text probe Sino ba gumagawa ng ganon? Kayo lang. Kasama sa diskarte nyo yan para mapabagsak nyo yung survey rating ni Sara Duterte. Ha? Kagaya nito si Julieta Palacio, magkano binayad sa iyo? Pag sinabi mo basta DDS abnormal, bakit sino ba sa ating dalawang normal? At sino ang hindi ang abnormal? Julieta Palacio. Ngayon kung ganito lang Julieta Palacio, ganito lang gagawin ko. Ikaw ay may bayad kasi. Wala ka lang ginagawa pang ibaban po kita. Kasi po, kailangan ko mag-ban kasi pinutol na nila nga ng aking Facebook account. Buti na lang, nag-apila ako. Sino pa bang ibang mga nagko-comment dito na mga bata nila gumagawa ng mga fake news para tapos ibentang sa mga DDS.
O na makaka-text extend to 8080 ka. Mga 8080 talaga. Ang dami na ring mga pagtatangkang Sino bang maggagawa ng kabubuhan naman lahat yan? Kayo lang ang gumagawa yan, hindi bubo. Mga matatalino. Tapos, gagawa sila, kasama sa hanap buhay nila yan, at ibibintang sa mga Duterte. Ganun po ang inyong style. Kasi, naka-imbento kayo ng naratiba, ng kwento na maraming naniniwala na mga bubo ang mga DDS. Kung bubo, sino sa inyo ang gusto magkipagdebate sa akin? Sige nga. Let the brave come out. Magdebate kami sa live stream. Ang gusto makadebate dito si Antonio Carpio. Sunod si Justice Adolfo Ascona. Ang mga matatalino ang gustong kadebate. Yan ang mga matalino ko, no. Pwede rin si Ronald Llamas, pwede rin si Christian Isguera. Pwede rin si Richard Hederian. Sige, call ako anytime para may pakilala ko lang sa inyo na kayo ang gumagawa nito. Napakabubo po kasi na mga ganitong gawain. Abot na abot yan ng kahit sino. Gagawa kayo ng mga diskarte, ipapalabas nyo na mga Duterte ay may gawa niyan. Ganun lang style nyo para mangagaw ng pwesto. Tama ba yan ang ginagawa ninyo? Kung gusto nyo manalo kayo sa patas na laban. Hindi yung mag-imbento kayo ng mga fake news tapos ituturo ninyo na galing sa mga DDS. Anong ebidensya mo, Miss Shaido? O dito wala ka ng ebidensya eh. Ayun, na may kinalaman sa oil crisis dahil sa Middle East conflict. Umaabot na nga sa social media ang fake news na pinapataas pa ang mataas ng presyo ng gasolina. At sino ba gumagawa niyan? Kadali lang kasi kumuha ng mga litrato, mga video, tapos kadali lang gumawa sa AI ng salita. Isasalang mo mukha ni Sarah, tapos gagawan mo ng salita. ulit-ulit na rin pinabulaanan ng gobyerno at gas companies ang fake fuel discount cards. Sundan ang mga update galing lamang sa official channels ng gobyerno, sa mga kumpanya at reliable news outlets tulad ng Rappler para masiguro. Kayo na nga nag-fake news eh, Rappler. Hindi kayo mabudol. Hindi rin tinantanan ng fake news peddlers ang presyo ng bigas. Ang tanong ko lang, ano ang ebidensya mo na ang fake news peddlers ay ng mga DDS? Sige nga. Anong inyong ebidensya? Alam mo, nais ko lang i-report. Hingi ako ng tulong sa mga nagmamahal sa akin. Ano kaya, bigyan nyo ko ng ideya, bakit 2 beses na pinutol ang aking Facebook account? So 2 beses din ako nag-apila. Yung unang apila ko, binigay kagad mga after 1 hour. Nagpaliwanag lang ako na totoong tao ako. Kasi ang diskarte nila, confirm if you are a true human being. Nag-confirm naman ako. Pagkatapos, magpakuha ka pa ng selfie. Tapos may directional selfie pa. Up, side, right side, left side, up. Pagkatapos nun, paantay pa ako, may 1 oras verification. Ay di na ibalik na kanina. Mga alas 2 na madaling araw, binalik ang aking Facebook account. Pagkatapos, alas 6:30, naputol na naman ang Facebook account ko. Ganun na naman ang reklamo. Yan pala, marami ang umatake, may mga hacker na nag-attempt na nag-attempt sila na mag-login sa aking Facebook account. At dahil doon sa Facebook account, marami pa sila mga report. So ang ginawa ko sa pangalawa, nag-warning na ako sa beta. Kapag tinuloy nyo at hindi nyo binalik, magsasampa ako ng kaso sa Amerika, sa grand jury. Sasampahan ko ng kaso si Mark Zuckerberg. You are suppressing my freedom of expression, my freedom of speech, and my freedom of the press. At in-invoke ko yung United States Constitution, the First Amendment that says, make no law
abridging the freedom of expression, of speech, and of the press. Ayun, natakot, binalik kaagad. I hope so, hindi na babalik. Kasi in-invoke, tapos sinabihan ko sila, ang problema, the problem with Facebook leadership is that they are being fooled or allowed themselves to be fooled by mass reporting of the trolls, political trolls here in the Philippines. Mabuti na lang binalik. So ito, yung Rappler, they are allowing themselves, mga Rappler boys, like Shaido, yung researcher na ito, they are allowing themselves to be used by fake news peddlers. So, hindi, ang peddlers yan ay hindi na mga DDS yan, mga DDH yan, mga Duterte diehard haters. So ngayon, ang hiling ko lang sa inyo, bago ko para hindi kayo makakasuhan, maghanap kayo ng ebidensya, ipakita ninyo na mga DDS nga ang gumawa niyan. Kaya puro kayo mga desperado kayo eh. Pares lang kayo ni Jinky Luistro, desperado din eh. Si Ridon, desperado. Si De Lima, desperado. Grabe kayo. So, mabuti na lang eh. Mabuti na lang at umi-insist tayo kung anong tama ang tama eh. So, I hope so, tigilan nyo ng ginagawa ninyo, Rappler. Next time mag-vlog kayo, Rappler, mag-vlog kayo, ipakita nyo yung ebidensya kung sino-sino para malaman natin at masita natin at makasuhan natin. Kasi sinisira nyo mga DDS eh. Nag-discriminate pa kayo sa DDS. Ang tingin nyo sa mga DDS ay mababang uri. Kagaya kay Richard Dadarian. Ang tingin nyo sa taga Mindanao, mga sub-Saharan. Richard Dadarian, are you brave enough to debate with me? Grabe style nyo. Style nyo talaga bulok. Patuloy, tapusin na lang natin sinasabi ni Shaido. Walang basehan ang sinasabi nilang aabot ng 150 or 300 pesos ang presyo ng bigas dahil sa Middle East conflict. May expected man na increase sa presyo ng bilihin, nasa 49% ang expected na rice price increase. With regard to that, naniniwala ako mas tataas pa. Simula pa lang ito. Mas tataas pa yan kasi we cannot predict as to when the Iran war will end. So with the kind of government that we have, with a low intelligence president that we have, and despite having low intelligence, he is a thief. Ang tawag ko sa kanya ay thief of staff. Hail the thief, hail the thief, hail the thief. BBM? Alam mo kung magaling si BBM, hindi sana nagkakaroon ng crisis kahit may gera pa sa Iran. Hindi sana tayo nagka-crisis. Kasi ang gagawin ko lang, napakasimple lang bagay. Kung ako si president, akong president, ang gagawin ko simple lang. Magpapabili ako ng stock worth 1 year. Sa Japan nga, 2 years sila eh. Sa ibang bansa, 2 years. Kaya wala pong lugar na nagmamahal. Kaya Ma'am Pyra Lucas, huwag ka maniwala sa iyong pag-iisip na ang lahat na ng lugar na bansa ay nagtasitaasan ng presyo ng gasolina. Wala po. Sa Saudi, zero pa rin, libre ang gasolina pa rin sa kanilang mga mamamayan. Ganon din sa ibang mga sa Qatar, sa ibang mga Middle East countries. Sa Russia, mababa rin kasi siyempre may gasolina sila. Sa Amerika, mababa rin ang gasolina nila. Kasi ang stock ng Amerika, mahigit 5 taon. Sa China, mababa rin kasi ang stock nila, marami. Ganon din sa Vietnam. Ganon din sa Japan. Ganon din sa Taiwan. Ganon din sa Korea, South and North. Ganon din sa India. Sa Malaysia lalo kasi may gasolinahan sila. Brunei lalo. Tsaka Indonesia. Tayo lamang ang bukod tangin na pinakamataas ang Pilipinas sa presyo ng gasolina at saka krudo. Kung ikumpara mo ang presyo ng Pilipinas sa krudo at gasolina, sa Thailand lang, 20 pesos lower ang presyo sa Thailand. So, yan ang napapala natin.
Kasi kung imbis na pinag-gugugol yung pera sa bulsa niyo sa pamamagitan ng flood control, umabot sa 2 trilyon, makaimbak kayo ng good for 1 year na gasolina at krudo sa halagang 1 trillion pesos. Ngayon, makukumahog kayo, bibili kayo na marami kasi sobrang mahal. Asan nga ni economics ninyo? Ba't ngayon lang kayo makukumahog? Grabe. Napakabubo nyo. Sa totoo lang, kung may power lang ako, may pera lang ako, bilyonaryo lang ako, tatakbo akong presidente. Para kung manalo ako, ayusin kong Pilipinas. At magre-resign ako agad in 3 years time. Pag nakuha na ilagay ko na kapag naitayo ko na yung jury justice system na kung saan ay mga tao ang maghuhusga, hindi na yung mga judge. Hindi na yung mga justice, mga judge na. Mga tao ang judge. Gagawin ko rin mga tao magdesisyon sa lahat ng kaso sa ombudsman para mabilis ang takbo, para mabilis maparusahan ang mga nagnanakaw. Gagawin ko rin mga tao na magdesisyon para sa ating offices of the prosecution. Sa impeachment, hindi na mga congressman ang magdedesisyon. Gagawin ko na mga tao na pinipili na nirarapol sa buong Pilipinas ang magbuto-buto kung sinong impeach. Hindi kagaya nito na kung sino politika lang makadetermina. Kagaya kay Sara, 32 million ang boto. Ibawas mo ang boto ni BBM na 14 million. So, ilan ang boto niya? Dapat 18 million ang boto ni Sara. At kung ganon, hindi ba kayo nahiya tao ang bumuto tapos tatanggalin na ng ilan congressman at mga senador? Ang aking kaisipan, pag tinawag mo sui generis, walang kasing tulad na kaso. Ang impeachment, tinatawag na political at saka legal. My definition of impeachment is that it is political only if the one being subjected to impeachment proceedings or case is the president or the vice president. Pero kung ang isa-subject niyo sa impeachment ay yung Chief Justice, Justices of the Supreme Court, Ombudsman, mga chairman ng commissions on election, on audit, human rights and civil service, at saka mga commissioners yan, hindi siya political. That should remain to be legal. Hindi pwede na political decision sa mga career positions. Dapat ang political nandun lamang sa president at vice president. Tapos kung political, dapat ang mga pagdetermina kung dapat ba mag-proceed ang impeachment, kung mayroong sufficiency in test in form, yan po ay objective test lang yan. Tanungin lang kung meron bang verification. Ang verification ba, meron bang statement na nagsasabi, personal kong alam ang lahat ng reklamo na binanggit ko sa itaas at ako'y nag-assure na ito ay personal na alam ko at galing po sa authentic na mga dokumento. Yan lang, objective lang, hindi na dapat pinagbuto-butuhan yan. It can never be political. Next, after the sufficiency in form, sufficiency in substance. Ano din yan, hindi na dapat magbuto-butuhan yan kasi dapat objective lang pagtingin. It is not a duty that is judicial or discretionary or quasi-legislative. Hindi. Dapat yan ay ministerial function lang yan. Kasi alamin mo lang kung ang lahat ng mga narration of facts o pagbabanggit mo, pag-aligar mo ng mga lahat ng facts, sapat ba siya para mag-constitute, para kung mapatunayang totoo, ito ngayon ay pwedeng impeach ang presidente o vice president. Dapat hindi pinagbuto-butuhan yan. That is a ministerial power. Not actually power, ministerial obligation. Parang ano ka lang, gumagawa ka lang ng checklist. May gasolina ba? Yes.
kagaya ng bago maglilipat ng eroplano, may checklist. May, number 1 sa checklist, may jet fuel ba? Oh. Number 2, may driver ba? May piloto. Number 3, lahat po parang checklist lang po yan. So, dapat hindi pinagbuto-butuhan. Pwede, allowed sila magbuto-buto doon sa pagdetermina ng probable cause. Doon lang yan. Pero dito sa determinasyon, kung may sufficient substance, ay hindi po pwede pinagbutuhan dapat yan. So, ngayon, ganun lang po ang aking sinasabi kung ako po ay maging presidente. So, ulitin ko lang, ang gumagawa po ng fake news na pinapalabas na Duterte ang gumagawa ay sila po yung mga kakampi ni BBM at kalaban ng mga DDS. Gusto na palabasin ng mga bubo ang DDS. Kaya sila gumagawa nito at ipapalabas na kunwari gawa ng DDS. Dali lang ha, dali lang ha. Facts First Nagkamali PH ako. chatroom ng app namin. And stay tuned for more fact checks through Rappler's website Ulitin and ko lang social ulit. media page. Na Ulitin ko. magsisimula sa August ayon sa Department of Agriculture. At kung i-compute natin ito based on current rice prices, nasa below 100 pesos naman ang resulta. Ang mahal pa rin, pero ang layo ni naman sa 300 pesos. May iba ka pa bang nahanap na false claims? Sino ba gumagawa niyang false statement? Ulitin ko lang, hindi po DDS ang gumagawa niyan. Mga buboy eh. Kung bubo mga DDS, dapat hindi na kayang gagawin yan. Mag-isip ng malalim kung paano gumawa yan. Kako, kayo ng mga matatalino na DDH, Duterte diehard haters, ang gumagawa niyan at palalabasin ninyo na ang gumawa ay mga DDS. Kailangan i-fact check, i-send ang tips mo sa Facts First PH chatroom ng app namin. And stay tuned for more fact checks through Rappler's website and social media page. Let's battle disinformation, one fact check at a time. Mas maganda pa ang fact-checking. Sabihin ko sa anak ko, ang pinakamaganda na fact-checking, kinaka-paste ko lang siya or di kaya kinaka-copy ko. Tapos, ipa-check ko sa artificial intelligence na app. Mamili lang ka kahit anong app, ChatGPT, o di kaya yung Grok.ai, o di kaya yung Copilot ng MSN o di kaya Microsoft. Ganun lang po. Ipapacheck nyo, marunong naman kayo magpacheck. Basta meron lang po kayo na AI, i-click nyo lang, i-paste nyo sa AI, litrato, video, tapos ipapacheck mo kung totoong video yan o hindi. Mas magaling yan kaysa Rappler. Magandang hapon po sa inyo. Buti na may social media na kung walang mainstream media, lang ang mapapanood at paniwalaan. Ang mga mainstream media po, galing po ako sa mainstream. Ang kalakaran po sa mainstream, pag mayaman ka, sisikat ka. At kung magaling ka sa connect sa mga editor, mga TV, mga radio, mga dyaryo, magbigay ka lang ng pera, ang gaganda ng press releases mo. Sabi ni Quincy Soriano, BBM, ikaw ang fake news. BBM. Ano yan? Bobo mo. Bobo magnanakaw. Yan ang BBM. Perni Pinto, Rande, Yes Todo Housing. Berge Piquero, ang priority ng Bangag administration is corruption. Abraham Rapio, God bless you, Attorney Toto. Carlos Mangasip, dito tulad ng sibuyas, pinagkikitaan ni Bangag ang gasolina. Tama. Gasolina na yan, krisis na yan, pinagkikitaan pa niya. Pinataasan, sinadya ng pilit ang taas at alam nila ay umaasa sila na walang magreklamo ng Pilipino kasi inisip ng Pilipino sa Iran pa rin mataas ang dahil sa Iran. Hindi naman po tayo bumibili sa Iran. Sa Brent crude oil dapat nga mas mura doon ka bumili sa Ang pinakatotoo niyan, doon sila bumibili sa WPP. Wholesale Petroleum Price doon sa Rotterdam at saka sa Petronas. Ba't ka bibili sa Brent crude oil kung mahal naman doon? So sa Beth, Zoltan, tapos si
Robert Bustamante, kaya ka na dispar. Oh, yan, ka na dispar. Ikaw, i-block na lang kita. Ban. Ban na yun. Kabaliktaran, Bergie Piquero, very desperate na mga administration. O nga, desperado na sila eh. Si Maria Victoria Sanchez. Sir Toto, desperado ngayon mga trolls si Bangag. Kiluwas. Hindi na natuto ang mga mainstream media kahit hindi mga DDS ang sobrang galit sa admin. At media, nag-Duterte ulit mananalo sa 2028. Darlene Narvino, go attorney, Toto, idol, isa ka sa pinakamagaling na abogado, mabuhay ka, salamat po. Ara Magtanggol, gusto mo ng debate, wala nang manood sa iyo. Ay, huwag ka na manood. E di kung ganon, ay ban ka na. Hindi ka na manood sa akin. Yan. Ampit, BP Sara is destined to become president soon and no demons can stop her destiny. Tapos cool luck. Magsabi ka lang ng totoo, supla ng mga didis dyan. Sino bang sinasabi mo? Ibig sabihin, magsabi ka lang ng totoo, supla na mga didis dyan. Ano ibig sabihin? Hindi kita maintindihan po, Amplet. Si Kulas. Amplet, tapos si Helen Baguio, naimbag na malim. Tapos Maya Pagat Panapon. Tapos Helen Baguio. Salamat po sa super sticker, Helen. Eduardo Fan, bayad din ito si Toto. Ay, hindi po ako bayad. Wala pong binayad sa akin kahit piso. Pero dahil ganun ang lingwahe mo, tanggalin na lang kita. Yan. So, sino pang iba? Si Kilwas, laki talaga ng budget ng admin. Bergie Piquero, Marilyn Bundok. Sino pa? Sa Tornino, Kaulian, hindi naman ang presidente ang bumibili ng gasolina. Siyempre, utos ng presidente. Tarantado ka talaga. Kasi kung ako presidente, gagamitin ko Philippine National Oil Company na pag-aari ng gobyerno. Yun ang pabilihin ko ng maraming gasolina sa loob ng isang taon. Tapos, sa kanila na lang bibili ang mga private na mga players. Jojo, tapos Kilwas, buti na lang may tapos sino pa? Fidel Mercado, kung minsan pasyal ka sa akin. Bago siguro magkita-kita tayo sa bago ipako ang ating mahal na Hesus Kristo sa krus. So Bob Race, kaya talaga bugok ko kasi ang mga bangag ni Minions, either bangag tapos nakikinabang mga bangag Minions. Coco Consuelo Neri. Salamat po, new member. Wow, nagpa-member po kayo. Pag may member po kayo sa aking channel, 75 pesos a month lang po. At magle-lecture ako ng mga batas tungkol doon. Okay, hanggang dyan na lang po tayo at magandang hapon po sa lahat. Magbablog ako, babalik ako after 15 minutes. Magbablog po ako. Ang ibablog ko po ay tungkol sa impeachment laban kay BBM na binaboy.